Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Matapos may palabas sa bitag nung nakarang Sabado ang reklamong inilapit ni Marison tungkol sa kanyang Citibank credit card. Ano ang ginawa nila doon sa sinasabing cash withdrawal na 29,000 sunod-sunod? Wala silang ginawa, kundi yun lang. Sinabi lang sa akin, nabalid lang daw. Sunod-sunod nang naglapitan sa bitag ang iba pang biktima. Tulad ni Marison, ipinagtataka din ng mga biktima ang sunod-sunod na withdrawal transactions na lumalabas sa kanilang Citibank Statement of Account. Sometime in July, may tumawag sa bahay. I-upgrade natin sa gold card, sabi niya. Almost every hour, tumatawag siya. In-insist niya na, ma'am, sige na po, pumayag na kayo. Gold card ang i-replace dun sa classic card nyo. Time na yon, basta sabi niya lang, i-release ko lang yung credit card dun sa messenger and then kailangan kong i-cut siya into two. In-instruct niya crosswise sa lengthwise. Paulit-ulit pa niyang sinasabi yun. Kasi nakuha sa akin yan mga 12:30. Dahil ang pangako ay papadala sa akin the gold card the following day. So nangyari, hinintay ko yan. Dito, napansin ng bitag na iisa lang ang stilong ginagamit ng sindikato sa mga biktima. Mula sa tawag sa telepono na nagpapakilalang empleyado daw ng Citibank at ang pag-alok ng credit card upgrade. Nagkaiba lamang sa paraan ng pagputol-putol sa mga hawak na credit card ng mga biktima. Dahil nagtataka ko, 42 lang ang cash advance limit ko. Ba't naka-withdraw na 55,700? Doon ko lang na-discover na may mga cash advance transaction made on May 4, the very day na na-pick up yung card ko. Maraming cash advances sa aking Mastercard ng Citibank at ang cash limit 35,000 lang. Pero ang nakuhang cash advances 87,200. Pero ang usaping pagkakaroon ng transaksyon ng higit sa cash advance limit sa credit card ng mga biktima, nananatiling tikom ang bibig ng Citibank. Si Camia, dating empleyado ng Citibank, naniniwalang dadami pang magiging biktima ng credit card scam sa Citibank. Dito, ibinunyag ni Camia sa bitag ang kilos at galaw ng sindikato sa loob mismo ng bangko. Masasabi ko doon kasi hindi yan nangyayari sa labas. Actually, ang mga gumagawa niya, yung mismong nasa loob din. Ang gumagawa lang yan yung mga marketing, yung nasa likod din ng pag-access ng account. Lahat ng tao na tumatawag through phone, nagsi-CI, sila din ang may gawa niyan. Kasi ang pag-access ng isang account through computer. Siniset, pinoprogram. So, kung sino yung may access ng computer, siya rin ang makakapag-program niyan kung paano niya ma-extend yung account or yung sinasabi ng credit limit. Cash advance nun is only 30%. Hanggang dun lang. Unexplainable na magkakaroon siya ng cash advance na 25,000. Hindi yun papayagan sa computer kung hindi yun na-program. Pag tumawag sa'yo yung isang telemarketing, ma'am, may application form kayo papadala sa inyo. All you have to do is sign the application at after a few days, may bago kayong magdarating na card. Baka yun yung ginamit nung telemarketing tapos kinuha yung card niya. Ganun lang kasimple.
Dahil sa patuloy na pananahimik ng Citibank sa problema ng kanilang mga credit card holders, inilapit na ng bitag ang kaso sa tanggapan ni Attorney Efren Meneses Jr., ang hepe ng National Bureau of Investigation Anti-Fraud Division sa Taft Avenue. Napakarami namin mga ganyang cases. Kung na nangyayari, ang limit siya ng 20,000, sabihin na natin. Pag kayo nagtataka siya paano nakukuha, nakaka-withdraw ng gano'n. Well, sabihin natin, either nawala, na-displace. Pangalawa, baka meron nga sinasabi natin mga the syndicates who comes in, may sabihin natin kailangan po natin i-update ang records ng inyong credit card. At yan po you have to give us some of the yung mga security features niyan. Pwede nating sabihin sa ganito situation na because of the information technology, ulitin ko ulit, minsan nagagamit natin yan. Meron dong machine na halos dyan. So the data, pag nakuha yung maliit na ganito, kukuha lang yan ng laptop, isasalid doon, and then they can feed on, nandun lahat ng data. Ang may bigay niyong advice o payo o babala para doon sa mga credit card holders, maiwasan maging biktima. Number one, always look at your credit card. Pangalawa, tingnan mo pag nagbayad ka, sundan mo ng tingin yung may dala ng card mo. So, baka may machine na Sa ibaba. sa ilalim. Kasi normal sa ilalim yan. And then, you can talk with the credit card companies. Pwede mo sabihin, i-check mo ko. Sir, did you make any purchase sa cellphone? Did you make any purchase? Yes, I confirm that. Yun lang naman sabihin. The anti-fraud of the NBI is concerned about this credit card fraud. We go to court and ask for court order to give us an order to direct the bank to look into this. Pumunta ako sa Citibank sa Alabang, ang sabi ko, pwede ba ako makipag-usap dito ng personal para may paliwanag ko kung anong nangyari, baka naman makatulong sa investigasyon, sabi ko. Sana, maayos ito na hindi ko babayaran yung aking hindi dapat bayaran dahil hindi ko naman talaga inutang. Kung hindi ako nagpa-follow up, wala silang binibigay na informasyon sa akin o tinatawagan ako hindi. Mabigat bayaran kasi yung ninakaw sa'yo na hindi naman talaga ako ang kumuha. Well, in doubt, nadali ka, tango ka na kagad sa law enforcement at you go directly sa amin, division, sa NBI, and then so wag ka nang tagal doon makipag-argue pa doon sa banks o ano na. Kasi alam mo, papangakuha lang yung mga biktima. Hindi, ayusin namin, mariremarks after the investigation. Ngayong naiparating na ng bitag ang kasong ito sa NBI Anti-Fraud Division. NBI na mismo ang gagawa ng hakbang kapag ito'y opisyal nang naipasa ng bitag sa NBI. Hukuman na ang uobliga sa Citibank upang sagutin ang reklamo. Sa patuloy na pananahimik ng Citibank sa kasong ito, pangungunsinti at pagwawalang bahala sa kapakanan ng kanilang mga credit card holders ang kanilang pinaninindigan. Hindi dito natatapos ang bitag. Patuloy namin itong tinututukan.